makabuluhan at napapanahong impormasyon ang hatid sa inyo ng kauna-unahang digital news program sa lungsod, ang Batang Gapo News TV. Magandang araw, ako po si Kathleen Jose at narito ang headlines sa linggong ito. MOA signing sa pagitan ng Olongapo at SM isinagawa. Mga bagong kagamitan ng James L. Gordon Memorial Hospital pinasinayaan. 60 seconds with Bureau of Internal Revenue District Officer Irene Goze. At sa Olongapeñong may kwentong kakaiba at kahanga-hanga, alamin ang istorya ng The Working Supervisor. Ikalawang SM Mall sa Olongapo, malapit ng itayo. Memorandum of Agreement signing isinagawa sa pagitan ng lungsod at ng kumpanya. Ang detalye ng balita ihahatid ni David Bayarong. Formal nang pinirmahan ni Olongapo City Mayor Roland C. Paulino at Mr. Jeffrey Lim ng SM Prime Holdings ang Memorandum of Agreement na siyang magbibigay ayuda sa pagtatayo ng panibagong SM Mall sa lungsod ng Olongapo. Pagka may pumasok ang SM, sinusundan ng mga iba pang mga investors at mga locators, yung mga magninegosyo dyan. Definitely, magsusunuran yan. Pangalawa, ang naging usapan ho namin kasi priority talaga sa trabaho mga taga-Olongapo. So, ang advantages ito, may investment tayo rito, may umuupan ng lupa natin, nagbabayad ng business permit, at yung mga empleyado natin, ang priority po na makapagtrabaho. Sinabi naman ni Mr. Bien Mateo, SM Vice President for Operation, na maganda umano ang pakikipag-ugnayan ng kanilang opisina sa lokal na pamahalaan ng Olongapo sa pamumuno ni Mayor Roland C. Paulino. Well, we saw the potential of the city of Olongapo, aside from being friendly to the business, which is very important to us. No? We saw a lot of opportunities now and in the future, no? Both in business and also the manpower pool that is available in Olongapo City. Definitely, the people of Olongapo will benefit in terms of employment and the taxes that the city will generate. So there will be more opportunities for the city in improving and putting up more civic projects like roads, bridges, or even hospitals and more schools. Kasama sa naturang proyekto ang pagpapaganda ng Marikit Park na mananatiling public park para sa ating mga residente. Well, ang uunahin po nila yung pagtatayo ng college. Hindi nila gagalawin yung lugar na yun hanggang di nakatatayo yung college dahil nga yung social responsibility nila. At pag nagawa na yun, doon para sila mag-i-start na magbago doon yung mga structure. Hindi ho mawawala yun at lahat yun ay merong lilipatan kagaya ng tennis court, lilipat siya doon sa may ice plant. Yung convention nandun pa rin, papagandahin para gamit ng Olongapo at saka ng SM. Tapos yung Red Cross, yung rescue, tsaka yung museum, i-incorporate po magkakasama. Marikit Park will remain as Marikit Park. At actually, pagagandahin pa yun, lalagyan po ng dancing water, lalagyan ng water fountain, at definitely, hindi papayag yung SM na hindi maganda yung pasad nila. So, pagagandahin, i-develop at uhukay pa pati yung ilog. Ang seremonya ay pinangunahan ni Mayor Roland C. Paulino, SBMA Director Cynthia Paulino, Mr. Jeffrey Lim, Executive Vice President, at Mr. Bien Mateo, Vice President for Operation ng SM Prime Holdings Incorporated. Yan ang ulat natin ngayon. Ako si David Bayarong para sa Batang Gapo News TV. Para sa mas maayos na serbisyo, mga bagong kagamitan sa James L. Gordon Memorial Hospital, pinasinayaan. Ihahatid ni Binibining Sheila Sambilyon ang ulat. Pinasinayaan kamakailan ng mga bagong centers at kagamitan sa James L. Gordon Memorial Hospital na pinangunahan ni Mayor Roland Paulino, Hospital Administrator Dr. Jewel Manuel at dinahuluhan ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan at ilang panauhin. Kabilang sa pinasinayaan ang eye center, TB Center, Intensive Care Unit, brand new stretchers, brand new autoclave equipment, at brand new 500-volt ampere generator set. Alam naman po natin na lahat ng tulong na natatanggap po ng hospital ay dahilan po sa patuloy na belief sa kanya ng not only the NGOs but also the private individuals who keep on believing in his leadership, in his character, katulad ng sinabi ko kanina. Naniniwala po sila sa mantra ni Mayor na transparency and good governance. Hindi lamang pasyente ng glaucoma at katarata mabibigyan serbisyo ng bagong eye center, kundi ito'y magsisilbing isang comprehensive eye care center. Actually, yung eye center meron na siyang mga laser. Yung laser sa glaucoma, yung tinatawag na argon,
at sa pagtitreat ng diabetes. Tapos meron din siyang laser na tinatawag na YAG. Yun yung pag-break ng capsule pagkatapos maoperahan ng katarata. Tapos meron din siyang fluorescein angiography. Yun yung ang tawag namin sa Tagalog parang x-ray sa mata para malaman yung pinakaugat o retina ng mata kung may problema, lalo na sa diabetes, sa hypertension, at yung mga iba pang mga sakit sa retina. Dito, yung hospital makikinabang through the PhilHealth program. Kasi lahat ng mga procedures, magkakaroon tayo ng allotted participation or percentage from the facility fee. Tapos, yung pagre-rent, kikita rin yung ating hospital doon. Ang lahat ng mga pagbabagong ito'y para sa ikagaganda at ikaayos na serbisyo ng pampublikong ospital ng lungsod, na isa sa mga pinahahalagahan ni Mayor Roland Paulino. I would like to thank this hospital, the James L. Gordon Memorial Hospital. This hospital saved my son's life. Kaya nga sabi ko, masaya pa ibang mga public speaking ko po, Father. Pag merong emergency, huwag nyo dadali sa mamahaling hospital. Dali nyo agad dito sa hospital natin. Bubuhayin nyo lang. Sheila Sambilyon, nag-uulat para sa Batang Gapo News TV. Musika at sining itinampok sa isinagawang drum and lyre competition at lantern parade sa lungsod. May ulat si Miss Abby Legaspi. Pinangunahan ni Mayor Roland Paulino at Ruben de Guzman, chairman ng 2014 City Fiesta Committee, ang Christmas Fair na ginanap kamakailan. Naging bahagi nito ang drum and lyre competition na isinagawa sa Harbor Point, Ayala Malls at ang lantern parade na nagsimula sa East Tapinac Oval Track at natapos sa SM City, Olongapo area. Inorganisa ng DepEd Olongapo ang naturang Christmas Fair upang hubugin ang hilig ng mga bata sa musika at talento sa sining. Gayon din ang turuan silang gumamit ng recycled at indigenous materials. Nagwagi sa drum and lyre competition ang Balik-Balik Elementary School at tumanggap ng 25,000 cash prize. Ang Olongapo City Elementary School at Sergio Soriano Integrated School naman ang nanalo sa Lantern Parade. Ang Iram National High School ang nagawaran ng most symbolic table motif at Christmas wall decor kasamang Spedsy Kalayaan. Sa Christmas tree making, panalo naman ang Regional Science High School. Bawat entry sa mga kategoryang ito ay tumanggap ng 2,000 pesos mula kay Mayor Paulino at sa City Fiesta Committee. Abby Legaspi, nag-uulat para sa Batang Gapo News TV. Bagong computer laboratory handog ng Aboitiz at Subic Enerzone sa Ilalim Elementary School. Nagbabalik si Binibining Sheila Sambilyon sa ulat. Isang bagong computer laboratory ang tinanggap ng Ilalim Elementary School mula sa Aboitiz Foundation at Subic Enerzone nitong lamang linggo. Pinangunahan ni Subic Enerzone General Manager Warrel Sario ang naturang okasyon, kabilang ang mga opisyalis ng Ilalim Elementary School at mga opisyalis ng barangay. Next pa po nito is yung scholarship program po para sa science students. No? So then kung there's a need for additional classrooms, then I think the last phase will be the construction of another building. Science. Isang memorandum of agreement din ang pinirmahan sa pagitan ni Kagawad BJ Cahudo, Kapitan Gilbert Dorago at Ilalim Elementary School Principal Sosette Facal. Samantala, sinikap naman ng Department of Education Olongapo na maging counterpart sa proyektong ito at nagbigay din ng 6 na computer sets, isang printer at isang overhead projector. Napaka-beneficial nito sa mga bata dahil mas matututo sila at mas makakagamit sila ng computers dahil yung iba sa kanila po hindi pa nila alam talagang gumamit. Masaya ang mga mag-aaral sa natanggap ng kanilang eskwelahan, lalo pangat upgraded at brand new ang lahat ng computer sets. Dahil dito madami ng bata ang makaka-experience ng paggagamit ng computer. Ang naturang donasyon ay bahagi ng 3 taong programa ng Aboitiz Foundation at Subic Enerzone para sa Ilalim Elementary School. Para sa Batang Gapo News TV, Sheila Sambilyon, nag-uulat. Ang
jurisdiction po natin sa Revenue District number 18 is Olongapo City and Municipalities of Zambales. September 27 yung reporting for duty ko, pero sa regional office yun. Pero yung time na nandito ako sa Olongapo, nag-start ng October. 24 years in service na ako sa BIR. Kaya medyo marami na rin ang naikot dito. Actually, ang mission ng Bureau is to collect taxes for the government para yung mga serbisyong kailangan na ibigay ng gobyerno masustentuhan. Yung e-lounge natin is parang isa yung internet cafe na nandiyan yung mga electronic services ng BIR. Lahat po yan pwedeng i-avail ng taxpayer dun sa e-lounge. Free of charge. So far, maayos naman kasi si Mayor very supportive Yung activities ng Bureau dito sa Olongapo, sinusuportahan niya. Pag-alalay ang hatid niya sa mga kabataan. Narito po ang tampok ngayong linggong ito sa Olongapeñong may kwentong kakaiba at kahanga-hanga. Abutin mo yung kaya mo lang. Mangarap ka ng ayon sa kakayahan mo. At lahat ng bagay na nais mo makamtan ay mararating mo. Kinilala at ginantimpalaan ang mga kabataan sa pakikipagtunggali sa loob at labas ng bansa dahil sa kanyang pagkadalubhasa sa malalawak na larangan kabilang na ang mathematics. Atin ngayong alamin ang kwento ng The Working Supervisor ng Olongapo. Mahilig sa kusina, maayos sa bahay, masinop, mga usual thing na hindi nakikita pag nasa labas ako dahil pag nakita ko ng tao, stiff, diba? Maporma, formal, pero on the other side, hindi naman. Tagumpay na nakamit niya ay maibabahagi hindi lang sa mga kabataan kundi pati sa pamilyang pinanggalingan. Ang tumatayong Center Coordinator for Luzon Area ng Mathematics Trainers Guild of the Philippines at Center Coordinator ng Mathematics Teachers Association of the Philippines. Hindi na ako naghahangad pero minsan kasi yung promotion dumarating ng kusa. Hindi ko rin naman pinangarap maging supervisor. Dumating lang. Maybe because yung hardworking ako sa trabaho, I am after for quality performance. So, siguro puhunan yun kung ano ako ngayon. Siya si Roger Nuki mula sa Barangay East Bahak-Bahak. Nagtapos ng Doctor in Education, Major in Educational Management at ngayon ay ang nakatalagang Education Program Supervisor for Mathematics and Research ng Department of Education Division of Olongapo. Nag-try ako mag-apply sa Birhen. Okay, ang given a load, 45 pesos per hour. Tapos you have only 3 loads, hindi ka mabubuhay. So, nangyari, nag-apply din ako sa STI. So, 2 school na. Nag-apply ako ng Comtech, sabay-sabay na ito ngayon. After 6 months, nakita siguro ng management kung paano ako magtrabaho. Na-promote ako as Dean of Student Affairs after 6 months. Nag-apply ako sa public school. Nag-rank 1 ako. Nag-start ako from scratch, teacher 1 ulit. From there on, tuloy-tuloy na. Kasabay nito, nag-aaral ako, nag-masters ako, nag-doctoral ako. Eto na ako ngayon. Si Doc Rog ay 52 taong gulang at ipinanganak taong 1962, ika-4 ng Nobyembre. Risk taker ako Malakas ang loob. Yung bang pag may trabaho tapos mambubulabog ka, hindi kita papansinin. Tuloy-tuloy lang ako. Nasanay na ako. Wala na yun yung kaba or what. Pag ginawa kong trabaho, alam ko maganda ka pupuntahan mo. Mga kabataang ipinanlalaban ng lungsod sa mathematics competitions sa loob at labas ng bansa ay dumadaan sa training program na gawa niya. Ayon sa kanya, produkto siya ng sariling pagsisikap at pagtahak sa larangang mahal niya, ang pagtuturo. Gusto kong bigyan ng ibang himahe yung pagiging supervisor ko as math. Since ang ibig sabihin ng supervisor ay taga-masid, ayoko nagmamasid lang. Gusto kong kumilos, gusto kong may mangyari kasi nga, yung performer ako.
gusto kong patunayan na bilang supervisor, may mangyayari sa amin. At ito nga, from regional to national to international, may recognition kaming nakukuha. Mahalaga din sa kanya ang pakikisama, ang maayos na pakikitungo sa iba. Tuon niya ay nasa kinabukasan at lahat ng paggawa ay may pinaglalaanan. Siyempre, bilang naging bahagi ng pag-aaral nila, meron kang feeling of fulfillment, tapos on their part, self-actualization. Nakikita ko yun at masaya ako doon. Dedikasyon at pagsisikap ang ilan sa mga bagay na humubog, hindi lang sa kanya kundi maging sa mga kabataang ginagabayan niya. Ito po ang Olongapeñong may kwentong kakaiba at kahanga-hanga ng Batang Gapon News TV. Hanggang sa muli, ako po si Kathleen Jose. Karangalan para sa lungsod ang muli ay iniuwi ng mga atletang lumahok sa Central Luzon Regional Athletic Association Meet at Batang Pinoy 2014. Narito ang ulat hatid ni Billy Mustajo. Kamakailan ay ginanap sa Iba, Zambales ang taunang Central Luzon Regional Athletic Association Meet o klaraan ng DepEd Region 3. Iba't ibang probinsya at syudad sa buong Region 3 ang nagtagisan ng galing sa sports mula elementarya hanggang high school. Matapos ang isang linggong kompetisyon, nag-uwi ang mga Batang Gapo athletes ng 26 golds, 35 silver at 31 bronze upang pumangatlo sa kabuuang medal standing ng kompetisyon. Kasabay ng Claraan Regional Meet ay ginanap ang National Finals ng Batang Pinoy 2014 sa pangunguna ng Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee na ginanap sa Bacolod City. Dito naglaban-laban ang mga nanalo mula Luzon, Visayas at Mindanao leg ng Batang Pinoy. Naging maganda ang resulta ng ating mga athletes sa naturang national competition. Nakapag-uwi ang ating delegasyon ng 4 na golds, 5 silver at 4 na bronze. Nilahukan ito ng 61 local government unit sa buong Pilipinas. Ang ating Muay Thai team ang nag-uwi ng pinakamaraming medalya, kasunod ang futsal team, triathletes at cycling. At yan ang balitang sports para sa Batang Gapo News TV, Billy Mustajo nag-uulat. Pinaghahandaang muli ng ating lungsod ang taunang City Fiesta at narito po ang lineup of activities kaugnay nito. Para naman po sa mga mahilig makinig ng radyo, tumutok po kayo sa Batang Gapo News Radio, Mayor's Report at Usapang Bayan tuwing Biyernes simula alas 8 hanggang alas 11 ng umaga sa DWHL Apo Radio AM 756. Make Batang Gapo News TV a habit. Para sa iba pang kaganapan, maaari niyo po kaming sundan sa Facebook/Olongapo Public Affairs. At muli na naman ninyong nasaksihan ang mga pangunahing balitang nakalap ng ating mga kasama sa loob ng isang linggo. 6 days to go po before Christmas Day of 2014. Ako si Kathleen Jose ang inyong naging tagapagbalita. Mabuhay Olongapo!